Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin lahat. At sumayo rin. Magandang hapon sa lahat. Magandang hapon po. Hindi magandang hapon. Japanese yun. So, hindi sa 15th Sunday in Ordinary Time, sa ating kalimang kami. Kawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng propetang Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang ulan at niyebe, paglagpak sa lupay, di na nagbabalik. Ahagos na ito sa balat ng upat, magiging pandilig. Kaya't may pagka-ibudol ng pag-asik, ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kung nasaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatiang sa atin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil ito ang niloob ng Diyos. Ganun pa man, may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkakaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa kaluwalhatiang kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon ang sangnilikha ay dumarating sa paghihirap. Hindi lamang sila,
tayo mang tumatanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos, ay naghihimutok samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Salamat Diyos. The seed is the word of God. Christ is the sower. All who come to Him will have life forever. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagbasa mabuting balita ng Panginoon ay kay San Mateo. Papuri sa iyo. Panginoon. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay, at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ng mga tao, at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang pag-asik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. Bigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakikita, at nakikinig ngunit hindi nakakarinig ni nakakaunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaías na nagsasabi, "Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tainga. At pinikit nila ang kanilang mga mata. Kundi gayon, di sinsanay nakakita ang kanilang mga mata, nakakarinig ang kanilang mga tainga, nakakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbabalik loob sa akin. At pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. Mapalad kayo sapagkat nakakita ang inyong mga mata at nakakarinig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang dagnasang makakita sa inyong nakita, ngunit hindi ito nakita, at makarinig sa inyong nakaririnig, ngunit hindi ito napakinggan. Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa maghahasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakakaunawa nito, ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Nilarawan ng binhing mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin, Panginoong Jesus. Nagsiupo pa pamilya ni Princess Edison. And Jesus ay gumagamit ng talinghaga. Noong unang panahon, uso yun as analogy para mas maintindihan ng mga tao. So mas naiintindihan nila yung mga analogy like this literary genre ng parable. So may mga iba-ibang klase, di ba? May poetry, may poem, no? May fable, yung mga hayop, no? Very merciful, very generous in giving us the word. Now, second point, yung seed. So the seed is the word of God, which is Jesus Christ. So ibig sabihin, lahat tayo ay nakakatanggap. Tinatanggap natin si Jesus. So we need to receive Him. At sabi nga dito, may apat na moment. So ito hindi rejected,
no? Yung salita ng Diyos. Na pumatay yung binhi, yung seed, ay doon sa babato, no? Ay yung mga worldly allurements, no? Mga material na bagay na prioritize, na iwanan na ang spiritual life. Nawala yung moment to discern the will of God, to listen carefully, and to choose the Word, to choose Jesus. Parang kaduksong na rin kung paano natin tanggapin si Jesus. So sa buhay natin, parang wala yung mic ko dito. Anyway, dito na lang. So the third point ay yung ating interior life. How we maintain the Word of God in our life. Paano natin mapapanatili na lagi tayong masaya na tinatanggap ang salita ng Diyos. Books na tinanggal ni Martin Luther, tapos yung 27 books sa New Testament. Okay? Yan, yun na lang. Tapos, meron tayong Catechism Catholic Church. So, minsan, tingnan nyo. Tapos, meron tayong mga encyclical letters ng mga Santo Papa. At meron nga tayong bagong encyclical ni Pope Leo XIV. Ano yun? Magnificat Humanitas. Ibig sabihin noon ay that human dignity. At sinasabi doon ang kahalagahan ng tao, the human person, in the age in the age of artificial intelligence. So, basahin niyo po ha, Magnificat Humanitas. So, bago lang yan, bagong labas, hindi natin alam. Basahin po natin. Okay? Kasi, which is the Father who is always generous to give Jesus to all. Then the seed, second point, is Jesus Christ. So how do we receive Jesus Christ? In every moment of our life. No? May mga pagkukulang tayo, may backlog, may backlash. So paano natin babalikan muli yung ating pagiging mabuting lupa para ma-receive yung seed, yung salita ng Diyos. And so we need to nourish our interior life. So yung pangatlong punto ay kailangan nating inoris lagi. Huwag tayong maging static, huwag tayong may stagnant. No? Dapat patuloy tayo nagsisikap na matuto, mag-aral, makinig, umattend ng mga lecture, umattend ng Bible study, sumimba rito every second Sunday of the month. And we need to learn our Catholic faith. Para the moment na tanungin tayo, hindi tayo mama. At mahal natin yung ating Panginoon, mahal natin ang ating panampalataya. So these are the challenges that we need to continue to nourish our spiritual life. And at the end, we need to pray, Lord Jesus, may my heart be always open to receive your word and to find in the scriptures food for my soul, so that in knowing you, serving you, and loving you, be a healthy instrument of your grace for the world. Amen. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, mamuno nawa sila ng may karunungan at pangangalagaan ang dangal ng lahat, lalo na ang mga mahihirap at mga nagdurusa sa kawalan ng katarungan. Manalangin tayo. Tugon, Ama, Panginoon, digin mo kami. Panalangin. para sa ating parokya, tumugon nawa tayo ng may tunay na pagkakawanggawa sa mga nangailangan ng kapwa at sa daing ng mga dukha. Manalangin tayo. Tugon, Panginoon, digin mo ang aming panalangin. para sa mga kabataan, buong puso nawa nilang labanan ang tukso ng kayamanan at mga humahalinga ng mundo. Maglaan ng oras na makinig sa salita ng Diyos at maging matatag sa pananampalataya. Manalangin tayo. Tugon,
Panginoon, tigil mo ang aming panalangin. Para sa ating mga kapatid, humingi ng ating panalangin, tulad nila Lucio del Rosario, Esperidion Rojas, Bernard Portman, Beth Galang, at ang ating mga personal na kahilingan, itaas natin sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Manamin sa langit, ikaw ang nagpapadami ng ani sa lupa. Tingin mo ang aming mga panalangin, palambutin mo ang aming mga puso, at tulutan mong lumago ang iyong salita sa amin. Niling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ganda tong kanta nito. Aking Panginoon Jesus,
para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon sa Kristo. Bago niya pinatiis ang pusa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iabos sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniya pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ang bago pa lang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng panampalataya. Ama, ginagawa namin ipapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan Lagano sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon 14 na aming Papa at ni Roberto ng aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, hindi na lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pakitabatin kami lahat na makasalo sa